Sa kasaysayan ng mundo, dalawang bansa ang palaging naglalaban sa entablado ng kapangyarihan, ang Estados Unidos at ang Russia. Ang kanilang sigalot ay hindi lamang simpleng kompetisyon kundi bunga ng malalim na pagkakaiba sa ideolohiya, estratehiya at pananaw sa pandaigdigang kaayusan. Simula pa noong pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, malinaw na silang dalawa ang nagsilbing pinakamalalaking superpower. Ngunit sa halip na magtulungan, naging magkaribal sila sa lahat ng larangan, mula sa ekonomiya, politika hanggang sa militar. Ang ugat ng hindi pagkakasundo ng Estados Unidos at Russia ay nagsimula mismo sa ideolohiya na kanilang pinanghahawakan. Ang Amerika ay matatag na nagtataguyod ng demokrasya, kalayaan ng individual at kapitalismo kung saan malaya ang pamilihan at pribadong sektor sa pagpapaunlad ng ekonomiya. Sa kabilang panig naman, ang dating Onyong Soviet na siyang pinagmula ng kasalukuyang Russia ay tinayo sa pundasyon ng komunismo at sentralisadong kontrol ng Estado kung saan ang gobyerno ang may hawak sa halos lahat ng aspeto ng lipunan at ekonomiya. Ang dalawang sistemang ito ay hindi lamang basta magkaiba kundi tahasang magkasalungat na para bang hindi maaaring magsabay sa iisang mundo. Dahil dito naging natural na makita ng bawat panig ang isa't isa bilang banta sa kanilang kinabukasan. Ang ideolohiyang ito ang nag-udyok sa pag-usbong ng tinatawag na Cold War, isang labanan na hindi laging hayagan ngunit puno ng tensyon at paligsahan sa impluensya. Ang Cold War na tumagal mula 1947 hanggang 1991 ay hindi lamang simpleng tunggalian ng armas kundi isang malawak na labanan ng impluensya at ideolohiya. Sa panig ng Amerika, itinayo nito ang mga alyansang militar tulad ng North Atlantic Treaty Organization o NATO na layong ipagtanggol ang kanlurang Europa laban sa posibleng agresyon ng Soviet. Sa kabilang panig naman, bumuo ang Unyong Soviet ng Warsaw Pact na nagsilbing sagot sa NATO at nagbigay ng istruktura sa kontrol nito sa silangang Europa. Sa bawat kontinente ng mundo, umusbong ang tinatawag na proxy wars mula sa Korean War at Vietnam War sa Asia hanggang sa Afghanistan at Latin America kung saan sinusuportahan ng bawat panig ang kani-kanilang mga kaalyado. Bagamat hindi sila direktang nagkaroon ng digmaan, malinaw na sinusukat nila kung sino ang may higit na kakayahan at impluensya. Ang bawat hakbang ay hindi lamang laban ng mga sundalo, kundi laban din ng ideolohiya na nagtulak sa mundo sa gilid ng matinding tensyon sa loob ng halos kalahating siglo. Pagbagsak ng Unyong Soviet noong 1991, marami ang umasa na matatapos na ang matagal na sigalot sa pagitan ng dalawang superpower. Ngunit iyon pala ay isang malaking maling akala sapagat ang pagbuwag ng Soviet ay hindi nagdala ng kapayapaan kundi ng panibagong balanse ng kapangyarihan. Para sa Estados Unidos, iyon ang tinatawag na unipolar moment, ang paniniwalang sila na lamang ang nag-iisang superpower na may kakayahang magdikta sa pandaigdigang kaayusan. Sa kabilang panig, para sa Russia, iyon ay panahon ng matinding kahihiyan at pagbagsak. Bumagsak ang kanilang ekonomiya, lumaganap ang kahirapan at nawala ang impluensya sa maraming dating teritoryo na naging malaya mula sa kontrol ng Moscow. Ang sugat na iyon ay hindi madaling malimutan ng mga Ruso at naging bahagi ito ng kanilang pambansang pagkakakilanlan. Sa ilalim ng pamumuno ni Vladimir Putin, unti-unti nilang sinikap na muling itayo ang kanilang lakas, ibalik ang kanilang dignidad at hamunin ang dominasyon ng US na sa tingin nila ay nagsasamantala sa kanilang kahinaan. Isa sa pinakamalaking ugat ng tensyon sa pagitan ng Amerika at Russia ay ang isyu ng NATO. Mula pa noong pagbagsak ng Unyong Soviet, mariin ang tumututol ang Moscow sa patuloy na paglawak ng alyansa patungong silangan ng Europa. Para kay Vladimir Putin at sa pamahalaang Ruso, ang pagsali ng mga bansang gaya ng Poland, Lithuania, Latvia at lalo na ang posibilidad ng pagsali ng Ukraine ay isang tuwirang banta sa kanilang pambansang seguridad. Ang pagpapalawak ng NATO ay tinuturing nilang paglapit ng puwersang militar ng Amerika sa mismong pintuan ng Russia. Ngunit sa panig naman ng Estados Unidos at ng kanilang mga kaalyado, ang pagsali ng mga bansang ito ay simbolo ng kalayaan at karapatan ng mga dating nakaranas ng pananakop ng Moscow na pumili ng sariling alyansa. Ang magkaibang pananaw na ito, banta para sa isa, kalayaan para sa isa, ang nagsilbing gatong na lalo pang nagpatindi sa alitan at nagbigay ng matibay na batayan para sa kasalukuyang sigalot sa Europa. Bukod sa Europa, malinaw ding nagbabanggaan ng Estados Unidos at Russia sa iba't ibang rehiyon ng Asia at sa Middle East na siyang sentro ng maraming hidwaan at geopolitikal na interes. Sa Syria halimbawa, buong tatag na sinusuportahan ng Russia ang rehimen ni Bashar al-Assad sa pamamagitan ng pagbibigay ng armas, pondo at direktang puwersang militar. Sa kabilang panig, ang Amerika naman ay pumapanig sa mga rebelding nagnanais magpatalsik kay Assad, dala ng kanilang agenda na palitan ang pamahalaang otoritaryo ng mas demokratikong sistema. Sa Iran, makikita rin ang malinaw na pagkakaiba. Mariing kalaban ng US ang Tehran dahil sa programang nuklear at suportang ibinibigay nito sa mga grupong tinuturing na terorista. Samantalang ang Russia ay nakikitang kaalyado ito at katuwang sa pagpapalakas ng impluensya laban sa kanluran. Ang mga ganitong sitwasyon ay nagpapakita na hindi lang simpleng magkakaibang interes ng dalawang bansa, kundi direkta silang nagkakasalungatan sa estratehiya at sa pananaw kung sino ang dapat magdikta ng direksyon sa pandaigdigang politika.
Isa sa pinakamabigat na ugat ng alitan ay ang patuloy na kompetisyon sa armas nuklear. Parehong Estados Unidos at Russia ang mayroong pinakamalaking nuclear arsenal sa buong mundo, kaya't kahit may mga kasunduan gaya ng Strategic Arms Reduction Treaty at Intermediate Range Nuclear Forces Treaty, hindi pa rin ganap na nawawala ang pangamba. Sa katunayan, may mga pagkakataon na nagbibintangan ang bawat panig na lumalabag sa kasunduan o lihim na nagpapalakas ng kanilang kakayahan. Halimbawa, nang magtayo ang US ng missile defense system sa Europa at Asia, ipinakita ito bilang proteksyon laban sa mga rugi states tulad ng Iran at North Korea. Pero para sa Moscow, ito ay malinaw na banta sa kanilang deterrence capability dahil maaaring pahinain ito ang kakayahan nilang gumanti sa isang nuclear strike. Sa ganitong pananaw, nakikita ng Russia na sinusubukan ng Amerika na baguhin ang balanse ng kapangyarihan pabor sa sarili nito. Ibig sabihin, bawat teknolohikal na hakbang ng isa ay nagiging dahilan ng mas malaking kawalan ng tiwala ng isa pa. At dahil pareho silang hindi maaaring magpahuli, nananatiling mataas ang antas ng tensyon. Sa larangan ng ekonomiya, lumalabas din ang matinding tensyon na nagsisilbing karugtong ng mga labanan sa larangan ng militar. Ang Estados Unidos kasama ang ilan sa mga kaalyado nitong bansa sa Europa ay gumagamit ng iba't ibang uri ng economic sanctions laban sa Russia. Nagsimula ito matapos ang kontrobersyal na pagsakop ng Moscow sa Crimea noong 2014 at mas lalo pang tumindi nang sumiklab ang kasalukuyang digmaan sa Ukraine. Ang mga parusang ipinataw ay nakatuon sa mahahalagang sektor tulad ng enerhiya, teknolohiya at sa mga kilalang oligarko na malapit sa Kremlin. Layunin itong putulin ang daloy ng kapital at innovation papasok sa Russia upang humina ang kanilang kakayahang pondohan ng digmaan. Ngunit sa halip na umatras o sumuko, natutunan ng Russia na gamitin din ang kanilang pangunahing yaman, ang langis at natural gas bilang sandata laban sa Europa. Pinipigilan o nililimitahan nila ang supply nito lalo na sa panahon ng taglamig kung saan lubhang kailangan ng mga bansang Europyo ang enerhiya para sa kanilang industriya at kabahayan. Sa ganitong paraan, nagiging mas komplikado ang labanan. Hindi lamang baril at bala ang ginagamit kundi pati mismong ekonomiya at enerhiya ang nagiging bahagi ng malawakang estratehiya. Ang sigalot ay hindi lamang nasusukat sa armas at ekonomiya kundi umaabot na rin sa larangan ng impormasyon at teknolohiya. Inakusahan ng Amerika ang Russia ng malawakang cyber attack at panghihimasok sa eleksyon, kabilang ang mga hack and leak operations, spear phishing sa mga opisyal at paggamit ng bot networks at troll farms para palakasin ang disinformation sa social media. Itinuturo rin ng US ang koordinadong inauthentic behavior, micro-targeted political ads at algorithmic amplification bilang paraan upang guluhin ang pampublikong opinyon. Sa kabilang panig, iginiit ng Moscow na ginagamit ng Washington ang impluensya ng Hollywood at Silicon Valley platform upang hubugin ang naratibo, suportahan ang tinatawag nilang color revolutions at siraan ang Kremlin sa international na entablado. Hindi rin matatawaran ang aspeto ng kultura at pananaw sa pandaigdigang kaayusan. Ang Estados Unidos ay matagal nang nakatuon sa tinatawag na Liberal World Order, isang sistemang nakabatay sa mga institusyon tulad ng United Nations, World Trade Organization at iba pang pandaigdigang alyansa. Sa ilalim ng prinsipyong ito, mahalaga ang demokrasya, malayang kalakalan, karapatang pantao at kolektibong seguridad. Kaya naman, aktibong isinusulong ng Amerika ang NATO at pinapahalagahan ang malawak na network ng alyansa at kasunduan sa iba't ibang rehiyon. Para sa Washington, ito ang balangkas ng pagpapanatili ng katatagan at nagtatakda ng pamantayan ng pandaigdigang relasyon. Samantala, matibay naman ang pagtutulak ng Russia sa ideya ng multipolarity, isang pananaw na nagsasabing hindi dapat iisang bansa lamang ang may pangunahing impluensya o kapangyarihan sa mundo. Para sa Moscow, ang dominasyon ng Estados Unidos ay nagdudulot ng hindi ligtas na balanse ng kapangyarihan at nagiging hadlang sa interes ng ibang mga bansa. Kaya't aktibo itong nakikipag-alyansa sa China, Iran at iba pang bansang hindi nakapailalim sa impluensya ng Washington. Sa pananaw ng Russia, ang multipolar na mundo ay mas makatarungan sapagkat nagbibigay ito ng mas maraming boses at espasyo sa mga bansang nais magsulong ng sariling interes kahit pataliwas ito sa pamantayan sa kanluran. Sa kasalukuyan, isa sa pinakamainit at pinakadelikadong punto ng tensyon sa pagitan ng Amerika at Russia ay ang digmaan sa Ukraine. Noong 2022, inulunsad ng Russia ang isang malawakang pagsalakay at sinakop ang ilang bahagi ng bansa, kabilang ang Donetsk, Luhansk at iba pang teritoryo na kanilang idiniklarang bahagi ng kanilang impluensya. Mariing tinututulan ito ng Estados Unidos at ng mga kaalyado nito sa Europa dahil nakikita nila itong malinaw na paglabag sa pandaigdigang batas at sa prinsipyo ng territorial integrity. Bilang tugon, nagbigay ang US ng malawak na military assistance mula sa mga modernong armas, intelligence support hanggang sa training ng mga sundalong Ukrainian kasabay ng bilyon-bilyong dolyar na financial aid para mapanatili ang takbo ng gobyerno at ekonomiya ng Kiev. Para sa Russia, ang ganitong suporta ay patunay ng matagal na nilang akusasyon na nais ng Washington na palibutan, pahinain at kontrolin ang kanilang rehiyon. Nakikita nila ito bilang estratehikong paglapit ng NATO sa kanilang mismong bakuran, bagay na itinuturing nilang banta sa kanilang pambansang seguridad.
Sa kabilang banda, para sa Amerika at sa kanluran, ang pagtulong sa Ukraine ay hindi simpleng pakikialam kundi isang mahalagang hakbang upang ipagtanggol ang soberanya, kalayaan at demokrasya ng isang bansang biktima ng agresyon. Sa puntong ito, naging simbolo ang Ukraine ng mas malawak na labanan sa pagitan ng dalawang magkaibang pananaw sa kaayusan ng mundo, ang liberal order na pinangungunahan ng US at ang multipolarity na itinutulak ng Russia. Bukod sa Ukraine, isa pang mabilis na umiigting na arena ng tunggalian ay ang Arctic region. Sa pagbilis ng pagkatunaw ng yelo dahil sa climate change, unti-unting nagiging bukas ang mga dating hindi madaanan na ruta sa karagatan na may potensyal na baguhin ang pandaigdigang kalakalan at transportasyon. Kasabay nito, lumalabas din ang napakalaking reserba ng langis, natural gas at iba pang yamang mineral sa ilalim ng nagyayelong lupa at dagat. Dahil dito, nakikita ng maraming bansa ang Arctic bilang bagong strategic frontier para sa ekonomiya at seguridad. Aktibo ang Russia sa pagtatayo ng mga modernong base militar at pasilidad ng depensa sa rehiyon upang ipakita ang kanilang dominasyon. Sa kabilang banda, isinusulong naman ng Estados Unidos at mga kaalyado nito ang konsepto ng freedom of navigation upang tiyakin na hindi magiging eksklusibo ang kontrol ng Moscow sa mga rutang pandagat at likas na yamang naroon. Dahil dito, ang Arctic ay nagiging isa na namang entablado ng alitan kung saan nagtatagpo ang interes ng kapangyarihan, kalakalan at seguridad. Ang ugnayan ng Russia at Amerika ay hindi lamang nakasalalay sa kanilang direktang tensyon, kundi malalim ding naapektuhan ang kanilang relasyon sa iba pang pangunahing superpowers. Isang malinaw na halimbawa nito ang mas pinatibay na alyansa ng Russia at China na nakikita ng Estados Unidos bilang seryosong hamon sa pandaigdigang kapangyarihan at kaayusan. Ang ugnayang ito ay hindi lamang tungkol sa diplomasya, kundi nakaugat din sa ekonomiya, teknolohiya at lalo na sa militar, kung saan parehong nagsusulong ng alternatibong sistema laban sa dominasyon ng US at mga kaalyado nito. Sa kabilang dako, nananatili namang solidong matatag ang relasyon ng Amerika sa Europa at Japan na parehong tinitignan ng Moscow bilang patuloy na hadlang sa kanilang impluensya at paglago. Dahil dito, nagiging mas masalimot at komplikado ang balance of power sa pandaigdigang entablado, kung saan bawat hakbang at bagong alyansa ay nagiging potensyal ng mitsa ng mas malalim na kompetisyon at alitan. Ang hindi pagkakasundo ng Russia at Amerika ay may epekto na lumalampas sa kanilang sariling interes sapagkat ramdam ito ng buong mundo. Sa bawat pagtaas ng tensyon, kasabay ding tumitindi ang panganib ng isang digmaang nuklear na kayang magbura ng milyon-milyong buhay at magdulot ng matinding pinsala sa kalikasan. Bukod dito, kapag hindi sila naglalaban ng harapan, ngunit gumagamit ng mga proxy wars tulad ng nangyari sa Syria at Ukraine, ang mga bansang iyon ang nagiging larangan ng tunggalian. Sa ganitong sitwasyon, hindi ang dalawang superpower ang direktang naghihirap, kundi ang mga ordinaryong mamamayan ng bansang nadadamay, mga sibilyang nawawalan ng tahanan, kabuhayan at kinabukasan. Dahil dito, ang hidwaan ng Moscow at Washington ay hindi lamang usapin ng pambansang interes o ideolohiya, kundi isang banta sa pandaigdigang kapayapaan at katatagan. Sa diplomatikong larangan, paulit-ulit na sinusubukan ng dalawang bansa ang iba't ibang paraan upang mapawi ang tensyon, kabilang na ang pagdaraos ng peace talks, bilateral negotiations at mga kasunduan hinggil sa arms control. Ang mga hakbang na ito ay dapat magsilbing tulay upang maiwasan ng mas matindi pang alitan at mapanatili ang kapayapaan. Ngunit sa aktual na kalagayan, kadalasan itong nauuwi sa pagkasira at pagkabigo dahil sa matinding kakulangan ng tiwala ng bawat panig. Habang tumatagal, mas nagiging masalimot at multidimensional ang kanilang relasyon. Hindi na lamang armas at teritoryo ang pinag-aagawan, kundi pati ang teknolohiya, cyber domain at artificial intelligence. Sa makabagong panahon, ang kontrol sa digital infrastructure at impormasyon ay nagiging kasing halaga na ng pagkakaroon ng hukbong sandatahan at teritoryong estratehiko. Dahil dito, lumawak pa ang larangan ng kanilang tunggalian mula lupa at dagat hanggang cyberspace at hinaharap ng agham. Sa huli, ang hindi pagkakasundo ng Russia at Amerika ay hindi lamang bunga ng kasalukuyang pangyayari, kundi nakaugat sa malalalim na sugat ng kasaysayan at walang humpay na paghahangad ng kapangyarihan. Hanggat pareho nilang tinitignan ng isa't isa bilang banta sa sariling kinabukasan, mananatili ang malawak na agwat sa pagitan nila. Ang kanilang labanan ay hindi na basta usapin ng dalawang bansa lamang, kundi isang fundamental na bahagi ng pandaigdigang politika. Kaya't kapag tinatanong kung bakit hindi magkasundo ang dalawang superpower na ito, ang sagot ay malinaw. Magkaiba sila ng pananaw sa mundo at pareho nilang nais na sila ang magdikta ng kinabukasan ng sangkatauhan. Hanggat walang tunay na pagkakasunduan sa ideolohiya, seguridad at impluensya, mananatili silang mortal na karibal. At para sa atin, ang kanilang alitan ay paalala na ang kapayapaan ng mundo ay nakasalalay sa mga desisyon ng iilang makapangyarihan. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!